Renante, hindi ka dito para makita mo siya maikli. Doon na para hindi na mapapatuloy yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi po ko kaninong salita dito, kaya nininervous po ako. Kaya pasensyahan nyo na lang po kung yung mga pag-deliver ko ng mga words ko ay nauulit kasi nakabahan talaga ako. Ay, hintay mo yan. Ay, may drama siya. Yan po, ano pong nakita nyo sa ginawa ko? Mabigat. Yun po, nabibigatan po ako. Ang topic ko po ay crush your burdens. Ano po ang burdens? Ano po ang meaning ng burdens para sa atin? Kabigatan po. Ito po yung mga nakaka-stress sa atin. Like, we worry, natatakot po tayo, hindi po tayo makapagpatawad, masama po ang loob natin, galit tayo sa ating kapwa, sa yung mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. At minsan po, nagiging emotional na rin po tayo. Dahil kung ano-ano po ang mga naiisip po natin. Minsan po, naiisip na natin wakasan ang buhay, tapos ang problema. Sabi po sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Sa 29, "Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest." Sa 34, "For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light." So, lumapit lang po tayo sa Kanya at ibigay natin ang mga bigatin natin. Tayo'y pagpapahingahin niya. Amen. Ibig kong sabihin, we have to surrender or let go yung mga nakaka-stress or burdens natin at gagaan ang pakiramdam. Magkakaroon po tayo ng freedom kasi binigay na natin sa Kanya. Katulad ko po, dumanas din ako ng matinding pagsubok sa buhay. Naging dahilan po o instrumento sa pagkakaroon o ginamit ng kaaway para magkaroon ng burdens o bigatin, at yun ay matatawag sa tempo ngayon. Sa pagiging Kristiyano, dumanas ako ng problema na kung saan-saan naging dahilan ng paglamit ko sa Panginoon. Nagkaroon ako ng problema sa pamilya, sa pagiging Kristiyano ko, at ako'y nanlamig nung dumating yung problema. Para bang wala na akong nakikitang hope o marirestore ang lahat. Hanggang sa dumating ang puntong wala na ako sa ministry ko sa tambourine at sa pagiging Kristiyano ko. Nang lumaon, ang alam kong simpleng problema ay humantong na pala sa na kung ihahalimbawa sa sakit ay malala na. At sa tingin ko, parang wala nang lunas. At sinabi ko, na wala nang lunas ay unti-unting nawawala. Una, faith, ministry, at minamahal ko sa buhay. Nagkaroon ako ng karanasan
Sa kainitan ko sa Panginoon ay unti-unti akong humantong sa kawalan. Nawala na family ko, yung minamahal ko sa buhay. Halos nawala na lahat sa akin. Dahil sa kasalanan, sa tingin ko, hindi naman dapat ako ang magdusa. Dahil kung tutuusin, hindi ako involved, kundi ang pamilya ko. Hanggang sobra akong napektuhan sa nangyari hanggang hindi ko na nakayanan. Dumating yung puntong gusto ko nang give up. Minsan natatanong ko sa Panginoon, bakit nangyari sa buhay ko ito? At sa family ko. Hanggang sa isang araw, sa pag-pray ko, nagbigay sa akin ng Panginoon ng isang revelation. Sa family ko, na hanggang hakbang, na nakikita kong maayos na ang aking pamilya. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your understanding. Nag-reveal ang Lord na kailangan ko palang magpatawad at magpakumbaba. At yun ang mga burdens ko na hindi ako makahakbang sa aking faith o sa Diyos. Hanggang sa unti-unti, niyaya ko ulit na mag-church. Gumamit ng isang instrumento dito. Yung pinsan ko. Sa tuloy-tuloy kong pagdalo sa gawain sa Panginoon, unti-unti na-restore ang lahat ng nawala. Sa aking faith, ministry, at pamilya. Sabi sa Luke 1:37, nothing is impossible with God. Totoo po yun. Kasi, minsan, sa sarili natin paraan, gumagawa tayo ng mga desisyon na hindi rin possible. Yung alam natin na wala ng pag-asa, nag-give up tayo, sa Diyos walang imposible. Amen. Bagamat bago pa dumating ang mga pagsubok, may lakas na tayo para pagtagumpayan ito. Sinabi ng Panginoon, hindi tayong mananagumpay. We are more than conquerors. Mabilis lang po yung sa akin. Batas ang trade yan. Kung anong saan po ang mga burdens natin sa buhay, let's all surrender to God. Amen. Trust the Lord, have faith, and obey. At mararanasan po natin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. He is a kind and full of mercy. He is patient and keeps His promises. Burdens can destroy us. So it's better to let go and let God. Amen.